Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may kopya siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, nauna raw siyang nakakuha nito kumpara sa Department of Justice. Nilinaw naman ni Rimulya na hindi pa opisyal na kopya ang kanyang nakuha. Ayon sa Ombudsman, dadaan sa proper channels ang warrant upang mapatupad ito laban kay De La Rosa. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nitong Sabado, November 8, na naglabas na umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya mas alam ko meron. Kasi wala, nauna ako sa kanila. Ayon naman sa pahayag ng isang opisyal ng Department of Justice or DOJ, maaari na umanong dakipin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung ipag-utos ng International Criminal Court o ICC ang pag-aresto sa kanya. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, hindi maaaring gamitin ni De La Rosa ang legislative immunity dahil ito ay para lamang sa mga kasong may parusang mas mababa sa 6 na taon at kung nakasesyon ang Kongreso. There is no such thing as immunity even if you are a legislator. Ani Fadulion matapos tanungin kung may hahadlang sa posibleng pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. But certainly, there is no restriction as to the arrest if, for example, they are on recess. Dagdag pa niya. Naniniwala rin si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na maaring hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kahit mayroon pa itong sesyon. Ayon kay Castro, nakalagay sa Section 11 ng Article 6 ng 1987 Constitution na habang may immunity ang mga senador na hulihin sa loob ng Senado, hindi kasama dito ang may mga parusang hihigit sa 6 na taong pagkakabilanggo. Kung ipilit umano ng Senado na protektahan si De La Rosa ay maaari umano silang lumabag sa mismong konstitusyon. Posibleng alam rin umano ito ni De La Rosa, kaya't posibleng hindi ito humingi ng proteksyon sa Senado. Matatanda ang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi niya hahayaan na hulihin sa loob ng Senado si De La Rosa. Doon ang pag-nagsesesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, nilarating, arestuin yung senador, hindi pa rin papayag. Naglabas naman ang Korte Suprema ng bagong panuntunan sa extradition kung saan kailangan munang dumaan sa lokal na korte ang isang akusado bago ito dalhin sa labas ng bansa. Samantala, inihayag ni Attorney Cristina Conti na aprobado na ng mga hukom ng ICC ang pag-amyenda sa Regulations of the Court kung saan mayroong panibagong Regulations 23 TER. Ito ay kasunod ng pahayag ng ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah na hindi makukumpirma ng International Tribunal ang tungkol sa arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng Regulation 23 TER, itinuturing bilang secret o under seal ang mga aplikasyon para sa arrest warrant. What this means is that whether a warrant has indeed been issued or is still to be issued, it is most likely not intended to be made known to the public until of course a suspect has been brought to the court. Saad ni Conti sa kanyang Facebook post ngayong Martes, November 11. Samantala, hindi pumasok si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagbabalik ng sesyon ng Senado nitong Martes ng hapon. Walang naibigay na paliwanag ang tanggapan ng senador nang tanungin kung bakit absent ito sa sesyon. Ang issue nga ho dito, yung bang informasyon kung saan talaga manggagaling, kasi nga ngayon dahil doon sa paglalabas po ng balitang ito over the weekend, ang dami kaagad pong mga kung ano-anong nanganak na istorya po dito, Attorney. Oo nga at kung babalikan ko po yung mismong interview ni Ombudsman Rimulya, sabi niya, I have it on credible information ba? Kumbaga, may nagsabi sa kanya, hindi na nakita niya yung warrant. Kaya, posible pong meron, posible wala, kumbaga. Pero ang pinahawakan niya ay hearsay information. Kung ano man, sabi namin, huwag na tayong mag-speculate pa kung may lalabas ba o wala. Kasi para sa amin, meron yan. Ang tanong na lang ay kailan. Kaya po, siguro, magandang pagkakataon ito na pag-usapan yung mechanic ng paghuli. Kaya maganda yung
maganda po yung may reaction yung Senate, kailan nila ipapahuli after, what daw sa loob ng Senado, nagsabi naman yung executive secretary, i-extradition namin. Kaya ngayon pa lang, medyo nagkakaroon na ng tagas-tasan tungkol dyan, para pag dumating na yung mismo, konti na lang yung tanong o konti na lang yung diskurso. Yun na nga. Kasi marami tayong tanong dyan, attorney, no? Unahin ko muna, yung sinasabi po ninyo, yung paano yung magiging proseso na ang sabi po ninyo sa inyong pahayag sa inyong social media, ito po ay, kung maaaresto siya, ay maaring through surrender at hindi po extradition. Tama po. Paki-explain po yun sa amin, attorney. Yun ay ayon dun sa mga batas. Actually, dalawang batas Crimes Against Humanity. So, dalawa lang naman yan, Rome Statute at saka RA 9851 ng Pilipinas. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga sa national agenda, kaya recently nagtatas yung Supreme Court ng Pasakaran Pilipinas. Nag-connect ang mga tao, A and B. Sabi, yung extradition para kay Bato. Palagi ko po hindi dahil yung extradition rules na naman ay matagal na yung iniisip matagal na yung sa plano. At nagkataon lang siguro yung finding. Pero kung ano man, ang extradition din ay tungkol sa pagpasa ng isang tao from one state to another. So, meron pong requesting country. At ang pinaka-konsepto po niyan, may foreign warrant, may foreign law. So, ng ang bansa. Pero hindi siya dun pa lang hindi nakatulad ng ICC. Dahil ang ICC po ay international law, international court. Nagkaiba po yan dahil sa international court, tumali tayo dyan at kumbaga nagpasakop doon sa batas ng Rome Statute. Kumbaga, basketball, sabi ko nga, NBA, foreign entity. Foreign entity, foreign ko pa lang, gano'n. At yung po, FIBA ay international at sumali tayo doon. Kaya kapag tinatawag tayo ng FIBA, pupunta tayo. Pero pag ang Pilipinas, tinatawag ng NBA, sino kayo? Kaya dadaan kumbaga ng PBA. Kaya yung extradition po, dadaan ng local court dapat. Opo. Sige, so kasi nga po yung po nangyari kay dating Pangulong Duterte, sa ngayon po na sitwasyon, ito ho ay lamang theoretical sa sitwasyon po ni Senator Bato, hindi na pwedeng yun ang pagdaanan po na pamamaraan, yung bigla na lang siyang aarestuhin at isasakay ng eroplano. Yung pong arrest, yung process of arrest, medyo nasunod, may irregularity din sa proseso ni Duterte kung ayon sa Rome Statute. Dapat po hinarap siya sa local court. Ito yung pinagtatandang na Article 59 ng Rome Statute. Pero sa harap ng local court, ang tanong sa kanya ay similar dun sa tanong ng mga judges dun sa ICC ng initial appearance. Nalala niyo po yun, tinanong nga, anong birthday mo, anong pangalan mo, anong pangalan ng magulang mo, gano'n. One, to determine identity. Two, to check if he's okay. Ganun siya, actually, di Duterte nun. Okay ka lang ba? May nangyari bang rights violation? Ano yung proseso ng pag-aresto? And then thirdly, sasabihin na, kung gusto mong mag-interim release, mag-apply, okay lang din. So they have to tell him about the remedy. That's all. Sa extradition kasi, kaya doon kami medyo nag-isip pa, mas mahaba ang proseso kasi you have to prove the law. And that the law applies also to the Philippines, that it is a indictable offense. You can even question the jurisdiction in a way of the court. So, sa proseso sa Rome Statute, wala na pong ganon. You can only question the jurisdiction of the ICC, kumbaga, in the ICC, not in a Philippine court. Opo. Sige po. So, siguro ho naman, ito po ay wala pang kumpirmasyon from ICC. So, siguro pag dumating na yung pakakataon, we will cross the bridge ika nga when we get there kapag po nandidiyan na yan. Kasi ang inyo pong sinasabi, attorney, hindi yan, di ba, kung hindi yan, meron ba?
Ang tanong na dyan, kailan ba ito ilalabas? Kasi po kayo na kasi siguro, attorney, na meron at meron lalabas na arrest warrant coming from ICC against the senator. Yes po, dahil tinuturing na siya o nakikita na siyang co-perpetrator. At mismo, Senator De La Rosa ang nagsabi na umamin, di ba, na nag-chismis. Pinadalahan ang hapon. Diba to? Umamin si Senator De La Rosa na parang may nag-email kasi hindi namin pinansin. Opo. So, nagkaroon kahit paano sa kanyang parte. Kaya nga, ngayon, ang paghihinog namin, mag-cooperate na lang po siya dun sa investigation bago pa ma-public or bago pa siya ma-issuehan kung sa kasali ng warrant para it shows the state and its part. Sige po. Kailan po ang simula naman po nito pong proseso po ni dating Pangulong Duterte, ito pong pagbabasa sa kanya o itong confirmation po of charges? Alagay ko po sa susunod na taon kung magkaroon na stand trial. Manungtid, ilagay ko lang yung timeline kasi yung 5 natanggap, kumbaga, submitted sa resolution yung issue ng fitness to stand trial. Nakatanggap dapat ng ICC yung mga comments ng prosecution, defense, at saka ng kasi yung report ng mga doktor, ng mga experts, natanggap naman October 31. So ngayon, hawak ng judges at pagpapasahan nila. Sabi nga nung isang dating judge, it would take them 2 weeks. Ngayon nga, mag-1 week na halos. So, maybe 2 weeks to decide. Ang problema, break ng ICC sa parang December 12 hanggang January 5. Kaya, ever, pagpasahan nila, sabi nila, yes, take to stand trial. Ang hearing, next year na. Opo. Kaya, pinilip ko yung huling ganyan. Nag-decide ang judges. Ito na nga, example. So, sa each date. Example, December 15 nilabas ang decision. Sinet ang susunod na hearing ng January 29. Opo. Kaya posibleng ganun kabilis, depende yan sa kung handa na tayo doon sa confirmation of charges. Opo, okay. Sige, so mauna muna ho yung kung siya ba ay fit to stand trial. That's going to be the first decision. And then yung scheduling po noong pong desisyon kung talaga pang may basihan itong demandang ito. Ganun po yun, attorney, no? So, yung pagbasa at pag-discuss yung sakdal. Opo. So, kakaiba sa ganun, may process pa, di ba? Pinabasahan niya na. Yung charges, pagkakataon din sa kabila, sa defense, contest pa yung charges. Opo. Confirmation of charges. Kakaiba ito doon sa pag-establish ng probable cause naman. Opo. Pero sa ngayon, kasi nga namin, nabaliktad ang proseso, yung sa warrant, meron ng quote-unquote probable cause or reasonable grounds to believe that he committed crimes against humanity. Okay, sige po. Attorney Conti, salamat sa inyo pong panahon at muli kami makikibalita. Salamat at ingat po sa lahat. Ngayong araw, nag-resume na ng session ng Senado. Ang nakakuha ng pansin ng pagre-resume ng session sa Senado ngayon, aside sa una, hindi natuloy yung sinasabing Senate coup o yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Walang nangyari. Pangalawa, natuloy yung pagpapalit, natuloy yung pag-re-elect. Pagboto muli kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Pero ang isa pang nakakuha ng atensyon ngayon ay ang no-show si Bato. Wala si Bato sa pagbabalik ng sesyon ng Senado ngayong araw. Napaka-importante ito. Kasi mahaba yung bakasyon nila. At dapat sana pagbalik ng session ng Senado ngayong araw ay nandun si Bato. Siyempre sa mga senador, matagal yung bakasyon mo, ngayon uli kayo magkikita-kita tapos mawawala ka. Kaya walang pasabi yata kung nasaan siya. Hindi nagpaalam sa liderato ng Senado, hindi nagpasabi kung nasaan siya. Ang malinaw dyan, may kinalaman sigurado ito doon sa pag-anunsyo na ni Ombudsman Boying Rimulya
ng balita na mayroon ng arrest warrant na inilabas ang ICC laban sa kanya. Kahit pa wala pang confirmation na mayroon nga siyang arrest warrant, pero malinaw na ang hindi pagsipot ni Bato sa hearing ngayon ng Senado, sa session ngayon ng Senado, ay may kaugnayan na dito sa lumabas na balita na may warrant of arrest na siya. Nagsisimula na ba siyang magtago? Nagtatago na ba ngayon si Bato? Yan ang tanong ng marami. Pero nitong nakaraang mga araw, wala tayong naririnig kay Bato. Kaya nga tayo nagkomentaryo. Ay si Bato hindi niya naman naturalisa yung hindi nagkukomentaryo. Kapag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, nagkukomentaryo siya, yung tungkol pa kaya sa kanya. Pero nung pa lumabas siyang balita na may arrest warrant na laban sa kanya, wala ka nang marinig kay Bato. Ang nagsalita na lang, nagbigay na lang ng reaksyon yung kanyang yung abogado ni Kibuloy. Ewan natin kung ito rin yung kanyang magiging abogado, si Israelito Torion. Ni walang statement si Bato de la Rosa. Ang naglabas ng maiksing reaksyon ay si Israelito Torion. Si Bato wala. Walang narinig kay Bato. Ang tahimik ni Bato. Walang reaksyon si Bato de la Rosa. At ang mas nakakuha pa ng atensyon ngayon, wala siya sa pagbabalik ng session ng Senado. Nagsisimula na ba ang pagtago ni Bato? Pero yan, mga kabunyog, mga kababayan, alam ni Bato na yung lesson kay Digong, ang lesson nila kay Digong, kay Rodrigo Duterte, binaliwala nila, in-underestimate nila yung balibalita na mayroon ng arrest warrant. At in-underestimate nila yung balita na uhulihin si Duterte kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC. Kahit si Attorney Martin Delgra, inamin niya. Hindi nila akalain na pagdating nila ng Hong Kong ay aarestuhin na si Duterte. Wala na silang nagawa. Hindi na sila nakaporma. Binantayan na sila ni dating PNP chief, si IDG chief pa noon, General Nicolas Torre. Kaya kahit anong gawin nilang mga delaying takes, kahit anong gawin lang maniubra, wala na silang nagawa. Kahit pagpasok ni Sara Duterte, hinihintay daw si Sara, papasukin muna, hindi na pinapasok ni Cheryl Torre. Kahit yung pizza na dala ni Bongo, nagmamakaawa na papasukin, dalhin daw yung pagkain, hindi na rin pinapasok. Talagang wala nang nagawa si Duterte. Kahit nandun kasama niya si Attorney Martin Delgra at si dating Executive Secretary Midja Aldia, wala silang nagawa. Alam nila ba to? Alam nila na posible na namang mangyari yan. Yung pag-aanunsyo rin ng arrest warrant ni Duterte, biglaan din. Bagamat may mga balibalita na mayroon ng arrest warrant, hindi ito isinapubliko. Ngayon na naman, nauulit na naman kay Bato. Mayroon ng mga balibalita na mayroong arrest warrant pero wala pang confirmation. Wala pang confirmation. Ngayon, nagpapasiguro na yata si Bato. Ayaw na nilang maulit yung nangyari kay Duterte na mayroon ng mga balibalita, wala pang confirmation, pero binaliwala lang. Kay Bato, hindi. Kahit wala pang confirmation, no? Balibalita pala. Wala pang confirmation. Pero, ayaw nang sumugal ni Bato, ayaw niya nang mag-take ng risk. Ewan ko kung magpapakita pa yan si Bato. Ewan natin. O, magtatago na ba siya? Hindi na siya magsusugal na... Kasi pwedeng pag umattend siya sa session sa Senado, tapos biglang i-anunsyo na mayroon ng arrest warrant, pag lumabas siya, aarestuhin na siya. Aarestuhin na siya. Alam niya yan. At once na nandun siya sa Senado,
alam niya rin na hindi naman siya magtatagal doon. Kukup-kupin siya, magiging sanctuaryo niya ang Senado, pero hindi pang matagalan. Tulad nga ng sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pwede siyang kupkupin. Wala namang problema. Susuportahan siya ng Senate leadership. Pero hindi rin pwedeng tumagal. Kasi magkakaroon ng institutional crisis. Hindi naman pwedeng makipagmatigasan ang Senado sa law enforcement agencies. Ang sabihin lang naman ni Senate President Soto sa mga mag-aaresto kay Bato, huwag nyo namang arestuhin sa loob. Huwag nyo namang pasukin ang Senado. Masisira naman ang dignidad ng Senado. Pero sa bandang huli, mapipilitan si Bato na lumabas na ng Senate premises para mag-surrender. So wala ring silbi ang pagtatago niya sa Senado. Kaya kung talagang ayaw niyang sumurrender, ayaw niyang paaresto, ang magagawa niya talaga, magtago na. At kung talagang magtatago na siya, wala siyang planong magpailalim sa autoridad, hindi na siya magpapakita nga sa Senado. Kasi baka pagdating niya sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant, hindi na siya makalabas. Hindi na siya makalabas. Ganyan yung nangyari kay Duterte. Pag galing ng Hong Kong, hinintayin lang na bumalik. Nakaplano na ang lahat. Nabigla si Duterte. Ayaw ni Batong mangyari yun sa kanya. Ang tanong kasi, handa ba si Bato na mag-surrender, maaresto? Kasi lagi niyang sinasabi, go ahead. Madalas niyang sinasabi noon, handa siyang paaresto. Mabuti na nga daw, makakasama niya na si Duterte doon sa dahig. Pero, parang iba yung kasi, parang hindi yata matanggap ni Bato na mapupunta na siya sa dahig, sa The Netherlands. Kasi kung handa siya, ngayon pa lang, makikita mo, magsasalita siya. Kung handa talaga naman siyang magpa-aresto, mapunta sa dahig, kung talagang kailangan, wala siyang magagawa, handa siya doon, ngayon pa lang, magmamatigas yan si Bato. Pag matapang yan, ipapakita niya, walang sa kanya, hindi siya takot. At a-attend uli siya sa session ng Senado. Pero hindi ganoon ang nangyari. Paglabas ng balibalita na mayroon ng arrest warrant, wala nang narinig sa kanya. Lalo pat, hindi rin siya umattend sa session ng Senado. So, ibig sabihin, hindi talaga siya, magpapa-aresto. Lalong wala siyang planong sumuko. Wala talaga siyang planong sumunod kay Duterte sa dahig. Parang hindi totoo yung sinasabi niyang handa siyang magpa-aresto. Kasi kung handa siyang magpa-aresto, nung lumabas pa lang ang balibalita na may warrant of arrest na, magko-komentaryo na siya. At hindi siya mag-a-absent sa session ng Senado. Pero ngayon, wala na, hindi na siya naririnig. Wala nang balita sa kanya, hindi na siya nakikita, hindi na rin siya nagpakita. So, mukhang simula na ito ng pagtatago ni Bato. Mukhang simula na ito ng pagtatago ni Bato. Ano sa tingin niyo? Alam niya kasi di ba madalas din nating sabihin sa programa natin yan, mas mahirap ang kalagayan ni Bato kaysa kay Duterte. Kasi si Duterte, matanda na si Duterte. Totoo naman yun, baka doon na rin yan mamatay sa dahig si Duterte. Ang dami niyang sakit, matanda na. Kahit si Duterte, naisip niya na rin yan, baka doon na rin siya mamatay. Pero si Bato, malakas pa si Bato. Hindi pa masyadong matanda si Bato. So mahaba pa ang bubunuin niyang panahon sa kulungan, sa dahig. At ang isa pa, yung gastos. May nabasa nga akong reaksyon ni Sara Duterte. As early as April daw, sinabihan niya na si Bato na maghanda na. Mayroon daw siyang nire-recommend na expert sa international law, na British lawyer. Problema dyan, paano babayaran yan? Sasagutin ba ng Duterte yan? Yung bayad sa abogado niya? Kung sagot niya yung bayad sa abogado, ang tindi ng gastos niya yan.
mabuti ang Duterte, sigurado bilyon, kung ilang bilyon ang ano niyan. Ngayon, parang hindi nagre-reklamo ang Duterte sa ginagastos nila kay Kaufman. Pero si Bato, iindahin niya ni Bato. Iindahin niya ni Bato. Kaya nga sabi ni ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Atty. Chrissy Conte, dapat kay Bato, ngayon pa lang mag-surrender na ayon kay Atty. Chrissy Conte para habang hindi pa nagsisimula yung trial ng kaso ni Duterte, ay maipasok na siya. So pag naipasok na siya, pwedeng kasama na siya sa hahandilan na kaso ni Kaufman. Wala siyang hindi siya obligadong kumuha ng sarili niyang abogado. Pero kapag confirm na yung charges, tapos na yung confirmation of charges hearing, saka siya maaaresto, ay wala na, magkukuha na siya ng abogado. Magbabayad na siya. Kaya ito, natin, ang laki ng problema ni Bato, Ito na yung sinasabi natin noon. Pwedeng manalo uli si Bato bilang senador. Nanalo nga. Pero hindi ibig sabihin yan na tahimik ang buhay niya. Seryoso ito. Itong sa tungkol sa ICC. Hindi niya ito matatakasan. Hindi naman nila kayang bilhin ang mga judges ng ICC. Hindi naman nila kayang bayaran ng korte, ICC. Sigurado yan. Ngayon pa lang nararamdaman na ni Bato, hindi niya ito na yung kabayaran ng ginawa niyang pagsunod sa mga gusto ni Duterte. Mula pa sa Davao, nung mga Davao Death Squads, hanggang sa, okay nga, ginawa siyang PNP chief. Ginawa siyang PNP chief. Pero ginawa naman siyang tagapagpatupad ng tukhang. Ginawa niya naman. Ginawa niya lahat ng pinagawa ni Duterte. Kaya lang ang hindi niya naisip, mayroong panahon ng paniningil. Mayroong panahon ng pagbabayad sa lahat mong ginawa. At ito na yon, nangyayari na. Siguro iniisip nila, sa Pilipinas, walang mangyayari sa Pilipinas, hindi sila mapapanagot dito. O hindi nila naisip, may ICC. Akala naman nila, nag-withdraw na. Wala na magagawa yan. Wala nang jurisdiction yan. Hindi nila naisip, hindi ganun yun. So ito na. Nakarma sila ni Duterte. Nakarma sila. Malamang susunod pa niyan si Bongo. Marami pang susunod yan. Kaya ngayon, magiging magulo na ang buhay ni Bato. Dati nakakapag-ihaw pa siya. Nakikipag-inuman pa siya. Ang saya pa ni Batong nagluluto. Nag-iihaw ng kung ano-anong isda. Sabagay doon sa dahig, awang ko lang kung pwede ba doon mag-ihaw ng isda. Pag-ihaw niya, mag-ihaw sila nila Duterte. Kaya lang ang malinaw dito, simula ngayon, ayan na, hindi na mahagilap si Bato, wala nang komentaryo, hindi na nagsasalita, hindi na makita, hindi na nagpakita. Simula na ba ito ng pagtatago niya? Kung simula na ito ng pagtatago niya, kahit pa sabihin hindi siya maaresto, pero yung pagtatago niya pa lang, ay napakahirap ng buhay na niya. Parang katulad din yan kay Bantag. Parang katulad din yan kay Bantag. Yan ang nangyari sa kanila. Yung mga lahat ng mga sumunod kay Duterte, si Kibuloy, si Bantag, yan, tingnan niyo ang nangyari sa kanila. Ngayon si Bato. At marami pang susunod dyan. Ito na ang panahon ng pagbabayad nila sa lahat ng kanilang ginawa. Yan yun. Kaya kahit ka pa nanalo ka uli sa re-election mo bilang senador, sabihin mo pang malaki ang nakuha mong boto, ito na ngayon. Mukhang hindi mo pa matatapos ang termino mo. Anyway, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.